nasa Buscalan na. Nakarating ako dito through 800 for 2 days and 1 night. Ang oras ng biyahe dito, nasa 12 hours. And then yung pag-akyat papunta dito, tingin ko nasa 1 hour. Binayaran namin na 3,800 kasama na dun yung meals na mayroong breakfast, lunch at saka na dinner. Mas maganda yung maaga kayo makakarating dito kasi pagdating nyo dito mayroong pila ng mga magpapatulong. So 150 to. Sa 150 na to, ito yung iba din yung bayad sa design. 1,500. So guys, start na ako for tattoo and ito yung pattern na gagayahin nila para mag-start or before mag-start sa tattoo. Ano ba yung ginagamit na ink dito? Uling. Uling lang, ano? Uling at tubig lang. Uling at tubig. Tapos, pag ano pala, magdala na kayo ng sarili nyong wipes. Itong tinik pala na to, tinik ng native na kalamansi. Para siyang karayo na tinutusok ng pinangputok. Okay, ganun yung... Guys, this is the finished product of my tattoo and it cost 1,500 pesos. Tapos pagdating nyo pala dito ng 1A, wala pa kayo may i-stayan di ba? Wala pa tayo may i-stayan Pagdating nyo dito ng mga sa van matutulog. Sa van na yun matutulog. Papauman. Sa van na kayo matutulog and sarado pa rin yung CR. Yung CR nagbubukas na ang 5 o'clock. This way to Wangod. Ay, dito pala yung kay Ako Wangod. Pwedeng videohan naman po. Tingnan natin. Si Apo Wangod. Basta pila lang kayo bibing mag-picture na individual. Para mabilis. Huli na yung grupo. Pasok lahat bisan. Ay, ito yung bahay ni Apo Wangod. Ay, picture na. Ang simple lang ng bahay niya, no? Bahay niya. Videohan ko lang. Ito na lang magtulog for mga natin. So guys, ito yung trivia. No? Ito yung tinik na ginagamit para sa pagtato. So, tinik ng native calamansi. So guys, ito yung tinatawag ng charm line which costs 200 pesos per person and wala siyang belt kaya talagang hahawak ka lang sa may pinakabakal. And yung mga gamit nasa 50 to 100 pesos and nagtatagal nga pala to nasa 30 to 40 seconds. Way dinala to ng transportation para mag-akyat at magbaba ng gamit galing ng bundok or mula sa bayan. So yun, habang inaantay pa naman. Yung may school din pala, ayun o. Ito yung school na elementary. School po ng elementary. Ay, sa taas at saka yun sa baba, malapit kay Apo. Meron din silang school ng elementary. Ang galing naman. Meron daw dito, yung sa may falls, 15 minutes lang din yung lakad. Kaya depende kay Apo Wangod kasi maraming pila ng sasakyan. So, kailangan talaga maaga ka dito. Maaga talaga yung punta na yung punta dito. Kasi may pila ng mga sasakyan at napakaraming nagpupunta dito na mga nagpapatato. Meron daw dito yung traditional wine, yun yung bugnay. Walang signal dito. Pero meron silang nakita ko din yung wifi. Pag kayo, nasa 1 hour 40 pesos. Souvenir shop. Marami namang souvenir shop dito. So, pasukan natin tong kay ate. Ito pa, meron. Sampai lang maluki niya. Sus nito. Sampai lang maluki niya. Okay. 3 for 100 bracelet. Meron sila dito. Maganda, babe. I love Buscalan. So, pwede mag-picture. Ang galing. Hello, babe. Ang ganda. Ang ganda naman dito. Ayun yung parang rice terraces na naturo ko. Ang ganda. Tapos yung fog nila. Galing. May clinic din pala sila dito. Ito daw isang building ng sa elementary. Ang galing. Saan po yung clinic? Yan, katabi niyan. Yan. Ang galing. Pwede pumasok doon, hindi Tapos, ito naman yung clinic, ma'am. Hindi po pwedeng pumasok doon, Bawal. Pwede naman, nakalaka lang. Okay, sige. Yung simbahan. 7-day Adventist. Okay. Ito yung simbahan pala dito. 7-day Adventist. Di ba po si Apo Wangod, 108 years old na? Oo. Kaka-birthday lang nung February 19 na? 17, okay, February 7. 108 years old, pero pag makikita niyo po si Apo Wangod, parang nasa 80 years old. Malakas pa. Okay. Ito yun. For example, kapadala ka ng gamit or
Pwede rin po kung sumakay dyan, ano po? 200 pesos. Kasi bukas yan ako sasakay. Itatry ko lang. And ayaw umakyat sa may bundok at nahihirapan dun. So, pwede itong 200 pesos lang tong tramline. May mga magdadala ng may mga mabigat na mga bagahe. Dito nila nilalagay. Saan po galing yung water dito? Sa falls din? Sa bundok bukal. Ito pa po yung isang tramline. Ay, meron sa... Patayin nga ba ng cover? May covered court din. Ang galing. Kompleto. Puntahan natin ang covered court, guys. Covered court dito. Sa bus ka lang. Kapag magpupunta kayo dito, dala kayo ng mga anything na pwede maibigay sa mga bata. Dito po siguro parang ang yung kuryente na binabayaran nyo, hindi ganun kalaki. Opo, kasi kahit na hindi kayo gumamit ng electric fan, okay lang eh, no? Yun lang, walang hindi katulad sa Manila eh. Pag summer po, mainit din, pero hindi gagaya sa inyo na... pag summer, mainit din naman. Hindi naman katulad sa Manila na talagang mainit. So, okay lang din kahit wala silang electric fan. Kasi napansin ko yung mga transient nila, walang electric fan eh. Ang dami na rin parang mga tinatayo dito ng mga transient din po, no? Oo, yan. Kasi pag parang pangkabuhayan din nila yun, no? Pangkabuhayan nyo rin po dito, yun eh, no? Marami na rin po mga dito, nagpupunta mga vloggers at saka reporter, no? Meron. Pati mga artista, pinupuntahan ito eh. Yeah. Yan, Anglican. Okay. Parang Katoliko din. Okay. Ay, ayun, meron pang isang simbahan. Anglican po? Anglican. Anglican. In US term, Episcopal. Okay. Okay po. Sa England, tawag Anglican. Anglican. Sa US, Episcopal. Okay, so yun, meron tayong term meron na... mga nagpupunta dito ang Amerikanong pare para sa inyo? O nalalaman kay ate. Yung mga pari din na nadidispino na iba-iba din. Actually, yung gantong design ng Buskalan, ganto-ganto yung sa BGC before pa na naging BGC na maganda-maganda yun. Nakatakot. Ganto yung BGC before. Kasi naalala ko yung mga bata pa kami, nagpupunta kami din, naglalaro kasi. Hanggang sa gumanda na yun. Tatlo ang tram dito. Ang tram dito, per schedule din sila sa paghakot ng mga para lahat. Parang kasi private ang mga to. Hindi gaya sa baba na for community. Ang galing pero safe naman po ito, no? Ang galing, no? Cute. Ito yung itatry ko. Saan yung maximum na kilo na pwede po sa tram? Isa lang sa tao. Isang tao lang. So yung pinakapangkabuhay niyo po dito yung sa ganyan, yung sa tattoo po, no? Tattoo at saka farming din. Ayan ang kabuhayan nila dito sa Buskalan. Tattoo at farming. So, no? At saka yung transient house, isa na rin yung sa pangkabuhayan niyo dito. Ano po? Ang galing. Pati nga po yung sa may tramline, nabibigyan din, parang halos lahat ng mga tao dito sa community niyo po nabibigyan ng trabaho. Sa tramline, di ba? Pwede sila maglagay, 3 na yung tramline dito eh. Sa tramline, may kabuhayan din yung gaya ng hotel. Tapos meron silang covered court, meron clinic. Iniisip ko, may clinic kayo dito. May clinic kaso nga lang sarado, so hindi mabuksan. Meron ding simbahan, meron ding elementary school. Tour guide din po, isa sa mga nyo na rin yan. Malaking tulong ang tour guide din dito eh. Galing. Ang dami na yung pangkabuhayan dito sa Buskalan. Ito yung isang simbahan. Ano pong simbahan naman? Simbahan ng Free Believers. Okay, Free Believers. Free Believers. Okay, Free Believers. 3 simbahan nila dito. Parang halos kompleto na din dito pa pala, no? Ang lang dito, malayo lang yung palengke. Yun lang. May talipapa sa baba. May schedule. So guys, dito na, na-tour ko na kayo sa Buskalan. Tinawag na bata ako. Tinik na kung saan kinagamit sa pantas. Guys, ito yun So guys, ito yung tinik na ginagamit para sa pagtato. So, tinik ng native calamansi. May marijuana din dito. So, kukuha ko ng pantanim. Charot. Pero may marijuana pala dito.